Well, taray, para kasi puka. Binay Di ang naman. tawag dyan tililing, be. Kung naririnig mo na siya in your Excuse head. the scientific term, may tililing si Oo. Sweet. May ibang hurts yung alam ko. Parang mas mabilis. Yung parang basta ma-encourage It ka niya really hurts. It really hurts kasi magmahal lang ganito. Kasi nasa pinili mo, makuha ng buo. Oo nga. Oh, Bugs. Mag-hello naman tayo kay Chunli. Hi, Chunli. Kamusta ka na sa Bataan? Ay, wala ka sa Bataan. Nasa Batangas ka. Hello po, ayan. Di ang taray, para kasi puka. Yeah. Puka ka Oo, din. ano? Puka ka din. Puka ka daw lalo. Alam mo, puka ka lalo. Ganun. Ayun. So, Okay, go. welcome to the book club. Well, taray, nagbablog lang. So, ayun po. Good evening, everyone. Ang chapter na na-assign po sa akin ay 16 and 17. Related naman siya sa isa't isa. Tapos na po, yun na po. Joke lang. So, sa chapter 16 muna tayo. Ang title ng chapter natin is Technology, Servant, Not Master. So, sabi nga sa book, technology is just a tool. The key message here is that the technology should simplify our lives, not create more stress. We're going to dive into how to take control of our technology, manage our time, and even use to improve our emotional well-being. So, dito tinakel yung pagiging huwag tayo magpapaslave sa sa technology. Yung, di ba nga may term tayo na kinakain na tayo ng teknolohiya, kaka-TikTok, uy, ano ako dyan, isa ako sa mga, dyan, pruweba, charis, na ayun, na-addict minsan, nagbe-binge watch ng kung anik-anik, and may mga napapabaya ang mga task kapag ginagawa natin yon. Bilang mga VA tayo, kailangan nating ma-master yung paggamit natin ng technology. One of the first step in taking control of technology is first managing our communication. We often get distracted by constant messages, emails, notifications, not only from our messenger, our emails, but also IG notifications, TikTok, ano pa ba yung mga mga notifications na nare-receive natin every day sa using our gadgets. So, the first thing to do is to clear our digital workspace. So, paano ba natin magagawa yun? So, first, ang ginagawa ko is, una, nilalayo ko yung cellphone ko kapag mag-work na talaga ako. And then the other is clearing my computer or syempre minsan, wala nga sa tabi mo yung cellphone mo, pero andyan yung laptop mo, okay, may nakabukas dyan na YouTube, o kaya nandyan din naman yung Facebook mo, nandyan din yung IG nyo. So, wala ding sense. So, ang gagawin natin is to close all the tabs and programs that hindi mo kailangan. And then, syempre, kung kaya mong i-block yung mga websites na magdi-distract sa'yo. Next is limit our communication channels, whether it's email, chat apps, or social media. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bubuksan lang natin yung mga importante, kagaya ng kung nagbo-work ka, buksan mo lang yung Slack or kung saan kayo nagme-message ni client or sa not Messenger, but WhatsApp, Slack, or kung ano pa yung mga ginagamit natin, GChat, yon. And then, lastly, sabi ko nga, pinakauna kong sinabi is yung smartphone natin or yung tablet natin, tatanggalin natin yung mga notifications natin. So, kagaya ko, minsan, pag kailangan ko talagang mag-deep work, what I do is, bukod sa nilalayo ko yung cellphone ko, minumute ko siya. Sinasilent ko talaga para wala akong maririnig or walang magdi-disturb sa akin pag kailangan ko talagang mag-work. So, next, tatanungin natin, paano naman kung may emergency sa family natin or sa work? Anong gagawin natin? So, ang sabi dito, valid concern natin yon. So, the solution is to create a separate communication channel for emergency. For example, you can give key people like your boss or caretakers or your family
members a special contact method that no one else has. That way, you stay available for critical issues but can still control the flow of important messages. Kagaya nung sa akin, nagsasilent ako ng phone but ino-open ko yung sa GC ng pamilya namin kasi mamaya, si mother may emergency na ganito o kaya yung kapatid ko kailangan ng ganito. And then, more likely yung telephone ko, hindi naman niya nagre-ring ng walang important na tumatawag sa akin like o kung may kailangan sa bangko or something na nagbigay ako ng phone number ko. Siya ay isang unique way to maging emergency contact ko pag needed. And also my phone number since hindi na naman uso sa atin ngayon yung tawag dito, nagme-message sa text messages since bihira na lang mga OTP na lang ang nare-receive natin doon. So kung needed talaga or may emergency talaga, they can get connected to you by calling to your phone number. So ayan. So ayun po, may example po ba or may gustong magbigay ng mga ways nyo kung paano nyo ginagawa, paano hindi kayo madidistract sa mga bagay-bagay like for the technology aspect of our work? Sige, Earl. Kung naka-Apple kayo, hindi ko kasi alam kung may ganitong feature sa Android Sorry po. at Windows. Sa Mac kasi, tsaka sa Apple, merong reduce interruptions. Hindi ko alam kung na-try nyo na siya. Yung, mula siya nung nag-update yung iOS sa 18. So, ako personally, nakatulong sa akin yung reduce interruptions kasi si Siri na yung magde-decide kung looks important yung message or hindi. Oh. So, yun, yung Apple Intelligence, helpful siya sa akin. At least. So, pwede nyo rin siya i-utilize. Ano siya sa notification, sa focus settings siya. Di ba dati, pero before, ang ginagawa ko po, meron akong work settings, do not disturb settings, saka personal. Yun yung ginagamit ko before. So, naka-do not disturb po ako kapag dapat tulog ako or nasa gym ako. Personal kapag merong family gathering, may event na hindi ako makakapag-respond agad. Tapos work naman kapag work mode na ako. So, magkakaiba yun ng magkakaiba siya ng settings para, kunyari, pag work talaga yung pumapasok sa akin na message. Ngayon, hindi ko na siya issue. So, inayaan ko na lang si Siri na yung bahala kung saan niya ako. Pag feeling ni Siri, important yung sinabi mo, hindi ko makuha yung notification. Gano'n. Pero, Thanks, ang Siri. naka-help din sa akin is, although di talaga ako magaling mag-time block, guys. Hindi ako kagaya ni Ninang na, di ba yung kanya naka-block talaga yung calendar niya. Sa akin, mas nag-work yung meron akong priority list for the day. So, meron akong priority list for the day. So, yun yung important ko. Tapos, laging open yung comms ko for family. Tsaka, sa work. So, kung kailangan nyo, kung meron kayo ng number ko, tinawagan nyo ako, I'll assume na important yun. Kasi 'di ba usually naman sa Slack tayo dapat nag-uusap, sa email, ganun. Sa Messenger kapag hindi siya important. So pag tinawagan niyo yung number ko or tinawagan niyo ako sa Messenger, I'll assume na that's important kaya kayo tumatawag. So hindi ko binablock yung calls, at least for me. Kasi hindi naman ako matatawagan ng kung sino lang eh. So yung calls naka-open siya sa akin. Yun lang po. May gusto pa ba mag-share? Okay. Siguro ako na lang, B. Sige, Same ng way ni Kuya na meron din ako mga focus modes sa phone. Ang sa akin naman, kapag nag-work talaga ako, naka-block off lahat ng notification sa phone ko. Nag-work sa akin yung reduce notifications, Kuya, kapag hindi pa ako nag-work. Yung mag-work pa lang ako, personal errands pa lang ako, tapos mag-work ako mamayang hapon. Pero kapag nag-work na ako, kailangan naka-do not disturb na talaga yung phone ko. Kasi goldfish po ako, mabilis po ako ma-distract. Parang kapag may lumipad na para sa harap ko ngayon habang nagkukusap tayo, mawawala yung train of thought ko. So talagang as a person na mabilis ma-distract, sobrang helpful sa akin yung focus modes, lalo na yung do not disturb. Yun. So ang sa akin naman, dahil minsan, naka-do not disturb ako, ang naging after ko mag-work, naka-do not disturb pa rin yung phone ko.
So gusto ko na mag-advance na mag-sorry kapag hindi ko kayo nare-reply agad. Kasi naka-do not disturb lang mas madalas yung phone ko kapag lalo na pag weekdays. Kasi mas mas nawawala sa isip ko na ibalik siya dun sa normal focus niya after ko mag-work. So, naman, yun yung way ko. Kasi kapag talagang may mga nagpipick through na mga messages or na mga notifications, mabilis ako ma-distract. So, kailangan may tapahoho lang ako, nakafocus lang ako sa trabaho. Tapos sa same din ng kay Da, na yung dedicated channels, lalo na yung Slack, parang na siya, naging tawag second nature na parang kahit walang notifications or walang pula sa Slack, madalas lang akong tumitingin ng Slack. Parang nakasanayan mo lang, madalas ka lang magtingin-tingin ng email, yung mga ganon. Nakakasanayan mo lang siya na parang doon ka madalas nagbe-base. Lalo na kapag natapos mo na yung mga tasks mo or natapos mo na yung mga priorities mo, mas madalas ako time to time na bumibisita sa mga communications channel just to make sure na wala akong nami-miss. Ayun. Ganon. Okay, thank you, Da. Okay po. Iyon. Kagaya din na nasa sabi na ni Earl kanina is yung next natin is yung time management tactics. Yung nilalagay natin sa calendar lahat ng talagang gagawin natin. Just to focus So our digital calendars and to-do lists can be a powerful tools, but they can also overwhelm if we're not careful. The first step is to take control of your calendar. Don't automatically accept meeting invitations. Ask yourself if the meeting aligns with your priorities. It's also important to schedule blocks of time for uninterrupted work. This means blocking off your calendar for deep focus work and leaving only limited time for meetings. Lastly, your digital to-do list is an excellent tool to track and delegate tasks effectively. Just remember, only accept tasks that align with your main priorities. So, kagaya nga nung sinasabi ni Earl kanina na alam ko every evening ka ba or every morning ka nag-check ng notifications or emails mo? Both po. Sa morning, nag-check ako ng notifications, more on Slack tsaka email. Pag sa gabi, sinizero ko pati inbox ko sa ClickUp. Ayun. So, nagta-time block talaga siya to check things or notifications dun sa phone niya or sa emails and lahat ng mga communication channels niya regarding work. And then, naka-calendar lahat. And then, syempre, kung makikita mo sa calendar mo na wala ka ng time to accept other meetings, syempre, hindi mo na siya ipa-prioritize and maybe risked sabihin dun sa other person na humihingi ng onting oras mo na pwede po bang next time na lang. So, yon. And if, mas maiintindihan naman yun ng kausap mo, syempre, alam niya na you're a busy person. Alam naman natin lahat tayo ay busy person. So, let's honor or respect their, tawag dyan, yung calendar din nila. Kung makikita natin na yun lang yung binigay nilang time slot para sa atin. Many people struggle with technology because of the fear of learning new tools. The key to overcoming this is having a growth mindset, believing that no matter your age or background, you can master technology. Don't let the fear of failure hold you back. By learning how to use technology to your advantage, you can actually improve your emotional well-being. For instance, you can use tech tools to track progress on long-term goals and hold yourself accountable. Sharing updates on social media, for example, can be a great motivator and help you stay on track with your goals. So, paano ba ito na i-relate dun sa ginagawa ko sa work? So, actually, nung umpisa sabi ko, paano ba itong ClickUp? Kasi dati parang, okay, first time kong mag-VA, hindi ko alam paano gamitin tong ClickUp, ano ba tong ClickUp. And medyo nakaka-overwhelm siya sa umpisa. Pero, nung dati mayroon sa Coursera ba yun, na course regarding that, na okay, malaking tulong pala to manage our tasks, everyday tasks, lalo na pag VA ka. So, kung aaralin mo siya, dapat huwag kang ma-overwhelm na parang kahit pa unti-unti, you will learn new things doon and then you can manage your task there and then magiging magiging habit na matatrack mo na doon yung progress mo.
ako, tarang magiging mo na siyang everyday to-do list kung hindi ka kagaya ko na hindi ako naglilista ng mga to-do list ko sa papel or on sa ClickUp lang talaga ako nag-check ng mga ginagawa ko. Or kaya sa notepad minsan, pero sobrang ano na yon. Ang nilalagay ko na lang sa notepad ngayon is minsan passwords na lang na ayoko talagang i-share sa online world regarding sa mga tech tools na nakakapag-overwhelm sa inyo ng ano. Pero nung nakalaunan, okay pala to. Matutulungan pala ako nito sa everyday life natin. Oh, mag-nominate tayo na mag-share. Yung mga naka-video off. Okay. I-nominate natin. Sino? I think i-nominate natin si Elaine. Kasi si Elaine, bago-bago lang din sa ClickUp. Elaine, i-share mo naman yung journey mo. Yung love-hate relationship mo sa ClickUp. Oo, actually, nung simula din sa ClickUp, medyo nababaliw-baliw ako. Although may, naman na ako, parang na-idea na ako konti kasi monday.com kasi yung gamit namin before. So, medyo same lang, pero si ClickUp kasi mas maraming feature, functions, ganun. So, ayun. Actually, until now, nangangapa pa rin ako. Kaya hindi pa ako nagtitake ng isa certification, isa expert. Kasi nakakahiya naman, nagtitake akong ganun, hindi ko pa master. Okay lang Ayun yan, lang. Di. Pag hindi ka pumasa, wag mo na lang i-share. Wag mo na lang i-share na nag-take ka. Take mo lang i-link kasi only takes naman yun, be. Oo, walang only tries in Wigo lang. Sige, okay. Take mo lang. Ayun lang naman. Paano ko ba na-overcome? Ano lang talaga yung daily use, tapos mapapamiliarize mo, tapos ano pa ba? Learning. Kasi madidiscover mo din 'di ba pag everyday mo siyang ginagamit, ganyan. May madidiscover kang functions, ganyan. Ano pa ba? Yun lang naman yung ginagawa ko ngayon. Tapos kung hindi ko talaga kaya, doon ako nanghihingi ng help, ganyan. May mga gusto pa po ba mag-share? Yung mga overcome, sumakses sa technology. Feeling ko si Eileen may isi-share. Si Eileen. Si Eileen may isi-share. Habang nagagala, Na-feel mo lang. sige. Eileen, wag ka mahiya. I-share mo na yan. Go. Parang importante yata yung isi-share mo, Eileen. Baka naman lumalagot ka ng milk tea si Eileen. Kayo naman. Naluugan pa nga. Ay, okay. Lumalagot pa daw ng hotdog. Video on kami para kita sa recording. Oo nga. Sa focus na lang sa sagutin ko. Siguro, depende kasi sa mood ko, yung sa focus. May times na nag-work sa akin yung do not disturb, pero may times na nag-work sa akin yung with music. Kung ako lang yun, pero may mga parang na-energize yung utak ko na mag-work habang parang tumutugtog, lalo na kung upbeat songs, di ba? Ayan, so magsasalamin-salamin tayo tugtog, ganyan. So party ka muna bago ka makapag-start. Yun, siguro pagka lalo na pag may times na inaantok ka, kailangan mo ng pampagising, ganyan. So, syempre doon tayo sa mga mapapabuhay ng ating dugo. Yun lang. Tugtugan pala ni Aileen mga rap battle. Tingnan mo yung hotdog ko. Habang sinasagot mo yung tanong, Yung hotdog mo, grabe naman. Grabe, Laki, sayang no? hindi namin nakita yung hotdog mo ng matagal. Ang laki naman ng hotdog. Syempre, kaya mo ba to? Charot. Yun lang. So, ayun. Thanks for sharing, Aileen. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Sige, Eileen kasi feeling ko same kami. Baka trait ng outgoing. Wow, trait na ako kasi kailangan ko ng background music pag nagtatrabaho. Alam niyo ni Ninang na nasa Dubai kami, meron akong playlist ng The Voice. Yung mga The Voice blind auditions. Yun yung ko, background noise ko be. Or ngayon, i-search nyo po sa Baka naman sumasabay ka pa Spotify. sa I Want You, Be, umiikot din ako, be. Taray. May performance pa lang muna bago magtrabaho.
follow niyo sa Spotify, Epic the Musical. Ang ganda. Tungkol sa Odyssey. Oo nga. Ay, kasi gusto ko din Di, yun. sobrang amats na amats ko yun ngayon. Mula pagising ko yun yung pinapakinggan ko. Kahit ayaw ni Jeya. Guys, maganda yung Epic the Musical, promise. Lalo na kung interesado kayo sa mga Greek mythology. Ay, roar! Sobrang ganda. Panalo yung songs. Tapos yung din, Abracadabra ni Lady Gaga. Try nyo yun. Pag nag-shower kayo sa umaga, yun yung pakinggan nyo. Be alive na alive kayo, promise. Paglabas nyo, kayo na si Lady Oo. Gaga. Paglabas nyo, Lady in Red na kayo, ganun. Joke lang. Pero totoo nga, nakakabuhay siya ng dugo, which helps. Sa akin kasi, mabilis ako mabore, lalo na kapag routinary lang yung work. So, depende din talaga sa kung ano yung ginagawa ko. Kapag yung ginagawa ko, kailangan ko mag-focus, kailangan tahimik. Meron din ako mga ganong work. Kunyari, nasa strategizing phase ng implementation, gano'n. Pero pag nandun ako sa routine part ng implementation, yung nagkakopy ka na lang, edit ka na lang, inaantok ako sa ganun din. Minsan kailangan ko pa, meron pa akong pinapanood na, kunyari Big Bang Theory, na napanood ko naman na 100 times. So parang background noise lang talaga siya, para hindi ka antokin. Ganun. Sa akin, helpful yung ganun. Kaya nakarelate ako kay A at sa hotdog ni A. Sila ka ng hotdog mo. Ako din, Ay, music din. Wait lang daw, si Sweet daw, nakarelate din siya sa hotdog ni Aileen. Go Sweet, ilabas mo yan. Saks lang. Joke lang. Parang ang linis daw, Aileen. Okay, Parang saks lang. malaki ba daw yung hotdog mo? Anyway, aside sa hotdog na ako baliktad. Kung sa inyo, medyo noisy yung need para mag-focus. Sa akin, baka ako lang to or weird ako. Kasi yung normal kong song na pang-hype is literal na maingay talaga and trap song. So yung normal na focus ko naman, yung 40 Hz, yung mga binaural beat. Ay, Pepper, na kapag nagtatrabaho ako, tas kailangan ko ng autofocus, yun lang yung tugtog ko. Kasi para daw siyang nasa spa, na naantok daw siya. Yung sa akin, literal na napofocus ako doon na parang walang hindi ko ramdam yung iba nangyayari. Nagpapas lang yung time. Yun yung pakiramdam ko. Pero double-edged sword siya sa akin kasi hindi naman double-edged sword. Dalawa pala yung ganun ko. K-drama na nag-autoplay sa background. Pero dapat napanood ko na. Tapos tatawa na lang ako sa mga funny moments. Dahil dapat napanood na niya, kundi papatay ni Ninang yung K-drama niya. Kasi gawin na naman ako. Napanood na niya. Kasi nga papatayin kapag nakita. Dapat napanood ko na. Parang attention span ko, pasok pa din. So yun, nag-enjoy ako dun sa idea na na iba yung language na napapakinggan ko habang nagtatrabaho. Parang motivating siya for me. Parang ganun. Kaya, kung sa iba, hindi sila makapag-focus. Di ba yung iba, kaya nilang, hindi nila kaya na manood na walang sound, subtitle lang. Kaya ko yun. Na nakikita ko lang. Kasi naririnig ko na siya in my head. Mga ganong moment. Ang tawag dyan tililing, be. Kung naririnig mo na siya in your head. Excuse the scientific term, may tililing si Sweet. I know. May naririnig Kaya medyo siya delikado yung ng mga tao. binaural beats yun. Try niyo yan minsan kapag hindi na nag-work yung, di ba, lahat naman tayo may specific song na doon talaga nagja-jam. Kapag hindi na siya nag-work na i-hype ka, try niyo yung 40 Hz na binaural beats. Quality yun for me as in. May ibang hurts yung alam ko. Parang mas mabilis. Yung parang basta ma-encourage ka niya really hurts. It really hurts kasi. Magmahal lang ganito. Kasi nasa pinili mo, makuha ng buo. Diba? I'm the wrong. Pero oo, may ganun nga. Kasi tinatry ko nga, kasi nga may lahi nga. Meron din akong pinapakinggan, Sweet, kay, nakalimutan ko, yung isang comedian yung nagturo nun eh. Na dapat yun yung may beats siya. Pag naman magsasalita ka, so yun yung pinapakinggan ko minsan kapag meron ako. Hindi. Nakalimutan ko yung tawag. Ano ba yan? 92 beats per minute songs. For the beat share ko na lang din to. Ang saya. Nakakatuwa. Magkakaiba pala tayo. Ito naman guys, kapag meron kayong public speaking event or meron kayong important meeting, tas gusto nyo na sa tamang tune yung utak nyo para hindi nagka-catch up yung utak nyo sa bibig. Ganon. So, ito naman yung pwede nyo pakinggan. Nakalimutan ko yung pangalan niya.
ano yun, sobrang sikat na comedian yung Jokoy, charis. nag-promote nito. Lady Gaga. Ariana Grande. Dolphy. Adam Sandler. Hindi, yung ano siya, British siya. British. Sabi nga, the best comedian are the saddest people. Zendaya. Sino yan? Yung sabi niya, yung ano, the best comedian are the loneliest people. Ah, okay. So, mga Briton. Their life is a joke, ganun. Charis, joke lang po. I-send mo ko. Parang ganun, medyo parang ganun kasi dahil traumatic yung childhood nila, they had to find parang other joy, sources of joy, parang ganun. Ah, Medyo dark yung ano niya, unraveling. dark So, yung ano niya, sa, yung humor. sa VA. Pero nakakatawa, sa magkakaibang frequency pala tayo nagfo-focus. So, bawal tayo, pag magkakasama at nagko-co-work tayo, bawal tayo magpatugtog ng isa. Kasi Feeling ko din. Diba, inaantok sa tugtog mo. Alam mo ba, yung pinaka-weird pa nun, yung pampatulog ko, yun yung pinaka-maingay. Let's say, oo, talagang mo siya dati. That's the black Yung in you, papatulog ka sis. sa That's the biyahe, black in Kasi you. yung Blasian ba nag-gising Oo. kapag tulog ka. Yun yung brown noise. Brown noise yung tawag dun, me. That's the black in you. That's a black and Kasi me. what yung lalabayin niya, kuya. Oo, pag ganun, swear. Alam mo Mga yung trap surround songs, sound? ganun, yung mga na gunshots, ganun. Brak, brak! Brap, brap, brap! Ganun. Oo, promise. Lagi naka-earphone si Sweetie Marie, so hindi ko na napapakinggan kung pinapakinggan niya. Kasi ako, masandalan, tulog na eh. Kasi di niya kailangan ng tugtog. Kailangan lang niya ng masasandalan. Okay na siya. Tulog na ako, bye guys. Ang pampatulog ko naman, sweet, mga nature sounds, white noise, ganun. Mga ugong ng balyena. Ganon. Mga, yung tunog ng ulan, mga water flow, Okay. mga ganun. As in, Okay. yung parang hinahangin na puno. Sa akin, tunog ganun ng yung nanay ko. Pag naririnig ko na siya matutulog. Nature sound. Uy, guys, may meeting na ba fractional? Ay, Oo nga, sorry. Hindi kasing kwento eh. Ay, wait lang. Ilang slides ka ba ba na? 5 na lang to, pero chapter 17 yan lahat. Ano ba? Pwede na ba next week na natin ituloy? Part 2. May part 2. Pwede na mag-part 2 na lang tayo. Oo, part 2 na lang. Kasi marami rin lilipat ng fractional eh. I-part 2 na lang Sige natin ba? Sige. Alpels. Okay, thank you everyone. See you sa part 2 ni Daryl. Thank you so much, guys. Yung sa part required, mag-share yung mga naka-video sinasabi ko sa inyo. Okay. Bye-bye. Bye po. Next week!